Ang Talisay mas kilala bilang pangalan ng lugar. Pero puno ito na ang bunga nakakain. Sa punong ito, ipinangalan ng maraming bayan at syudad sa Pilipinas. Sa Batangas at Cebu, ang mga sanga nito tila tumutubo ng pahiga. Scientific name Terminalia catapa o mas kilala bilang puno ng talisay. Pero ang hindi alam ng marami, namumunga rin ito at ang prutas pwedeng kainin. Katunayan, paborito itong papakin ng tiga Hilongos, Leyte na si Arnel. Isinasawsaw niya sa suka at ginagawa pang pulutan. Bata pa lang daw si Arnel, nakahiligan na niyang kumain ng talisay. Dati, nung wala kaming baon, kinakain namin yan sa school namin. Pero ang paborito niya raw talaga, ang crispy roasted talisay. Ang mga nakolekta niyang talisay, hinugasan ng tubig dagat. At dahil matigas na raw ang balat nito, isa-isa niyang binasag gamit ang kutsilyo para makuha ang laman. Ang mga nakolektang laman, isinalang niya sa kawali at saka tinimplahan ng asin at chili flakes. 3 to 5 minutes, pwede na to. Tikman ko na ha. Sarap. Kasing lasa rin siya ng almond. Malaking tulong no para pababa ang low density lipoprotein or bad cholesterol. Yung traditional uses, sa mga bata, binibigyan sila ng decoction, kinukuha yung juice ng mga dahon. Or, meron ding dysentery, gonorrhea, leprosy, migraine, cough, cold, fever, lahat na ng sakit. Yung talisay ginagamit. Kasi nga, yung beech forest, yun ang butika noong unang panahon. Pagpapangalan sa mga puno at halaman, makita natin kung gaano kayaman yung puok na iyon. Hindi tayo humihiwalay sa pagyakap sa kalikasan. Pagpapangalan sa mga puno at halaman, makita natin kung gaano kayaman yung puok na iyon. Hindi tayo humihiwalay sa pagyakap sa kalikasan. Handa naman na kayong mga sim sa prutas na ito na in season ngayon. Scientific name, Sandoricum coetjape. Binabalatan pa lang, mapapangiwi ka na. Asim! Asin at bagoong nga dyan, santol. 60 per kilo. Bangkok. Mas matamis yan kaysa native. Si Josie, para masiguradong makakakain siya ng santol, kahit hindi na napapanahon, iniimbak niya o ibinuburo. Ito ang native na santol. Ito magandang iburo, hindi nagbabrown ang balat. Halos 20 years na akong nagbuburo ng santol. Ang first step ito, tatalupan ng santol. Ang mga binalatan niyang santol, ibinabad sa brine solution o tubig na may asin. Ito, santol kong tinalupan, nilalagay ko na sa aking drum na iimbakan na aabot ito ng ilang buwan. Tapos, aayusan ko ng takip para ito ay hindi mapasukan ng insekto. Nilalagyan namin ng date at nang alam yung uunahing gawing buro. Sunod natin, kukuha tayo sa naimbak na nakaburo na sa asin para hugasan at aasukalan na natin para paninda ko na. Sunod niyang paghihiwalayin ang balat at buto. Ang banakal o laman, nililinisan niya ng 6 na beses. Sa unang hugas ay malabo yung sabaw. Pagka luminaw ang sabaw nito, ang tubig, pwede na natin lagyan ng asukal. Ito ang titimplahan niya ng asukal at tatakalin sa mga lalagyan ang isang garapon na ibibenta niya ng 150 pesos. Pagkatapos mo kumain, pwede mo na siyang dessert. May pitik na parang uminom ng alak. Tumatagal lang namin santol ng 6 months to 8 months. Ang mga nakolekta naman niyang banakal, ginagawa niyang minatamisang santol.
150 ang isang jar. Parang sampalok. Wala siguro nung tamis. Ang puhunan ni Jocelyn nung simulan niya ang negosyong ito, 1,000 pesos lang. Pero kanya itong napalago. Ngayon, kumikita na ng 15 to 20,000 pesos kada buwan. Nakapagpatapos din naman kami ng pag-aaral. Pundar din namin aring mga pinagbahay ng aking anak. Dahil naman sa mga tusok-tusok nito sa balat, maraming nag-aakala na ito'y langka. Pero ang amoy nito, Nalasingkuan mouse durian. at kapag tinikman ang malambot nitong laman, lasa raw marang. Ang kalainan na niya kay smooth kunan kasi kanang humok. Sirit na ba kayo kung ano ang 3-in-1 fruit na ito? Dili ra ba sir bay? Wala ko kakuha nga prutas sir. Ang tawag dito, Sempodak, scientific name, Artocarpus integer. Sa farm na ito sa Bukidnon, ang mga puno ng Sempodak na matyagang pinayabong ni Jong. Ganito po ang season ng Sempodak. Talagang napakadami magbunga. Ito ngayon ay siguro mahigit 200 plus ito. Nasa 3 to 6 kilos ang bigat. Nag-change na yung kulay niya patungo doon sa parang light yellow at yung mga parang tusok-tusok niya ay unti-unti nang nawawala. At ang very obvious talaga ay nangangamoy na siya at lumalambot na yung balat niya. Ang pagpitas nito, gaya lang din daw sa langka. Pwede kang gumamit ng kutsilyo o cutter para i-harvest mo yung prutas. Pagkabukas, pwede na agad lantakan. Napakatamis po ng Sempodak. Murag marang ang lasa niya, ang kapares niya na baho, murag durian. Ang laman ng Sempodak, masarap daw gawing fruit shake. Mga 30 seconds to 1 minute lang po ang pagbe-blend. Tapos, lagay nyo na yung yelo. Tikima na! Lamig yun siya. May pagkakuha nga prutas. Hindi lang daw ito pang dessert o himagas. Pwede ring pang ulam. Ang hiniwang hilaw na Sempodak, iginisa at saka hinaluan ng tubig at gata. Takpan nyo mga 15 to 20 minutes. Ready to serve ang ginataang Sempodak. Gusto na ko sa sudaanon, bahala og kada adlaw. Kay lami siya. Ako po ay mahilig magtanim ng prutas, kolektor ng endemic fruits at kasama na ho yung mga nasa iba't ibang bansa. Nung minsan siyang bumisita sa Thailand, nadiskubre niya ang Sempodak at hindi naman daw siya nahirapang itanim ito sa kanilang lupa sa Bukidnon. Nagsimula si Jong na magtayo ng sariling nursery at nagbenta ng seedlings. Wala tayong fixed price sa Mindanao, pero pag pumunta tayo sa ibang Asian countries, umaabot siya ng mga 200 to 250 per kilo. Kada buwan, kumikita si Jong ng 250,000 pesos. Napakalaking tulong po ng Sempodak sa amin. Meron talagang income sa fruit industry basta ma-value adding mo siya at maalagaan mo siyang mabuti. Nakapagbigay rin siya ng maraming trabaho sa kanyang mga kabarangay. Merong kasabihan, the fruit tree will outlive the planter. Sa prutas kasi, one-time investment, lifetime na yung kitaan. Ang negosyo, katulad din ng pagtatanim ng puno. Kapag hands-on at binuhusan ng oras at pagmamahal, uusbong at yayabong. Talagang napakadami magbunga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.